Hello guys, welcome to today's Topic TV. Alam mo ba na kahit tahimik kang nakaupo sa isang mall, coffee shop, airport, o fast food, pwede ka nang manakawan? Hindi ng bag, hindi ng cellphone, kundi ng mga account mo online. Isang pindot lang sa free wifi, pwedeng mawala ang Facebook mo, email mo, GCash mo, at minsan pati pera mo. Ang mas masaklap, madalas hindi mo agad mapapansin na may nangyari na pala. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit delikado ang public wifi, paano ka pwedeng mabiktima kahit wala kang ginagawang masama, at ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para makaiwas. Ang public wifi ay ang mga libreng internet connection na bukas para sa lahat. Makikita ito sa malls, coffee shops, airports, terminals, fast food chains, at iba pang pampublikong lugar. Madalas itong ginagamit dahil libre at convenient. Isang click lang, may internet ka na. Pero ang tanong, secure ba ito? Sa karamihan ng kaso, ang sagot ay hindi. Dahil open ito sa maraming tao, open din ito sa mga taong may masamang intensyon. Hindi mo alam kung sino ang kasabay mong nakakonect at kung ano ang kaya nilang gawin. Kapag naka-public wifi ka, may posibilidad na ang data na pinapadala ng phone mo ay pwedeng makita o makuha ng ibang tao na may sapat na kaalaman. Kasama dito ang username mo, password mo, messages mo, at login details mo. Lalo na kung nagla-login ka sa social media tulad ng Facebook at Instagram or sa email mo tulad ng Gmail. Isang login mo lang pwedeng makuha ng hacker ang access sa account mo. Minsan hindi nila agad gagamitin. Hihintayin nila ang tamang oras para mas malaki ang makuha nila sa'yo. Mas delikado pa kapag pare-pareho ang password mo sa iba't ibang accounts. Halimbawa, pareho ang password mo sa Facebook, email, at online shopping apps. Kapag nakuha ang isa, parang domino effect na lang ang mangyayari. Isa-isang babagsak ang mga account mo. At dahil email ang kadalasang sentro ng lahat, kapag nakuha ang email mo, pwede na nilang i-reset ang halos lahat ng accounts na nakalink dito. May isa pang mas mapanganib na paraan na ginagamit ng mga scammer at ito ang fake wifi network. Halimbawa, nasa mall ka at may makita kang wifi na ang pangalan ay mall free wifi o public wifi. Mukhang legit, mukhang official. Pero ang totoo, ito ay wifi na ginawa mismo ng scammer. Kapag kumunek ka dito, sila na ang may control sa internet connection mo. Lahat ng data na dumadaan sa phone mo ay dumadaan muna sa kanila. Hindi mo ito makikita, hindi mo mararamdaman, pero nangyayari na pala. Kapag nakakonect ka sa fake wifi, pwede nilang makita kung anong sites ang binibisita mo, anong apps ang binubuksan mo, at kung anong impormasyon ang inilalagay mo. Kung mag-login ka sa kahit anong account, parang ikaw na mismo ang nagbigay ng susi sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang bigla na lang nawawalan ng access sa accounts nila kahit wala naman silang pinindot na suspicious link. Isa sa pinakadelikado ay ang paggamit ng GCash at online banking habang naka-public wifi. Maraming Pilipino ang sanay na mag-check ng balance, magbayad ng bills o mag-transfer ng pera kahit nasaan. Minsan iniisip natin, sandali lang naman ito. Pero sapat na ang ilang segundo para makuha ang sensitibong impormasyon. Kapag nakuha ang access sa account mo, pwedeng ma-reset ang password mo at mailipat ang pera mo. At kapag nangyari na ito, madalas ay mahirap ng habulin, lalo na kung mabilis kumilos ang scammer. Isipin mo ang isang realistic na sitwasyon. Nasa coffee shop ka, naghihintay ng order. Kumunek ka sa free wifi. Nag-scroll ka sa Facebook, nagbukas ka ng email, at sinilip mo lang sandali ang GCash mo. Wala kang napansing kakaiba. Pag uwi mo, bigla mong napansin na naka-log out ang Facebook mo. Sinubukan mong mag-login ulit pero mali na raw ang password. May email kang natanggap na nagsasabing pinalitan na ang password mo kahit hindi ikaw ang gumawa. At sa GCash mo, may transaction na hindi mo kilala. Hindi ka hinoldap, walang lumapit sa'yo, pero ninakawan ka pa rin. May mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag naka-public wifi ka. Una, huwag na huwag kang mag-login sa GCash, online banking o anumang financial app. Pangalawa, huwag gumamit ng iisang password sa lahat ng accounts mo. Pangatlo, huwag i-on ang auto-connect wifi sa phone mo dahil minsan automatic itong kumokonek sa mga hindi mo kilalang network.
At pang-apat, huwag mag-save ng password sa browser lalo na kung pampublikong internet ang gamit mo. May mga dapat ka ring gawin para mas maging ligtas. Kung may transaction kang gagawin, mas mabuting gumamit ng mobile data kahit mas mabagal o may konting gastos. Mas maliit ang risk kumpara sa public Wi-Fi. I-activate ang two-factor authentication sa lahat ng accounts mo para kahit makuha ang password mo, may extra layer pa ng proteksyon. I-off ang auto-connect Wi-Fi sa phone mo para ikaw mismo ang pipili kung saan ka ko-connect. At pagkatapos gumamit ng kahit anong account, siguraduhing mag-log out ka agad. Kung may sapat kang kaalaman, pwede ka ring gumamit ng VPN bilang dagdag na proteksyon. Hindi ito garantiya na safe ka na sa lahat, pero malaking tulong ito para ma-encrypt ang data mo. Higit sa lahat, maging mapagmatyag. Kapag may Wi-Fi na mukhang kahina-hinala, mas mabuting huwag na lang kumonek. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng magnanakaw may hawak na patalim o baril. Yung iba, laptop at signal lang ang gamit. Tahimik silang kumikilos, pero malaki ang pinsalang pwedeng idulot. Sa panahon ngayon, ang kaalaman ay isa sa pinakamabisang panlaban. Kung alam mo ang panganib, mas malaki ang tsansa na makaiwas ka. Kung may kakilala kang palaging gumagamit ng public Wi-Fi para sa transactions, ipaalam mo sa kanila ang panganib. I-share mo ang impormasyon. Dahil ang pag-iingat ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ito ang Today's Topic TV, nagbibigay babala at impormasyon para sa kaligtasan ng bawat isa. Mag-ingat tayo, online at offline.